Anong tripping na naman itong si BBM, mga kababayan? Nag-inspeksyon eh. Personal talaga niyang sinuri, mga kababayan, itong mga nasabat na droga. Hindi nga nasabat. Yung nakitang droga lang, mga kababayan, na lumulutang sa karagatan. Personal talagang tiningnan ni BBM, mga kababayan. Nilapitan, niyukuan, at tiningnan mabuti. Ano ba, Mr. President? Good item o hindi? Wala natin, mga kababayan, bakit talaga niya tinitingnan ng masinsinan yung droga? Niyukuan talaga, oh. Parang nagbaw sa shabu, mga kababayan. Nagbaw ka ba o ano yan? Niyukuan ng mga kababayan at sinuri. Ano ito? Ano ba makikita mo eh? Nakabalot lang yan. Kulang na lang talaga, mga kababayan, hawakan niya. Tingnan yung kamay, oh. Parang naka-ready na, mga kababayan, ha. Sige daw. Pag-ganyan-ganyan pa, mga kababayan, oh. Yung kanyang percentage. Gayon pa man, nagyabang, mga kababayan, na ganito daw dapat gawin ang war on drugs, bloodless. Wala daw dapat natutsugi. Oh, mga kababayan. At maraming nasasabat. Wow. May effort ba kayo dyan sa pagkasabat ng mga sabong iyan? Nakita lang niyang palutang-lutang sa karagatan, mga kababayan eh. Tinapon. Tapos accomplishment na. Sana pinalubog na lang yan doon sa dagat para hindi na magamit talaga. Gayon pa man. Proud na proud si BBM sa pangyayaring ito, mga kababayan. O, panoorin niyo po, ha. Lumapit si Papsi, mga kababayan, oh. Oh? Sa lahat talaga ng nandyan, mga kababayan, oh, nilalapit talaga ang kanyang pagmumukha dyan sa sako-sakong shabu. Baka after niyan, ha, magtatawanan ang mga taong ito sa labas, mga kababayan, dahil mayroong mga fume yung mga mga kababayan eh, droga. Buti na lang nakamask sila, mga kababayan, oh. Yung iba wala. Paglabas ng iba, baka hay na iyan. Oh. Lapit, BBM, lapit. Tingnan nyo, ha. Nilapitan talaga, mga kababayan. Anong makikita mo dyan? Sako lang yan. Sako. Ang makukuha mo dyan kung lalapit ka, maaamoy mo yung alingasaw ng droga. Lumayo ka dyan, BBM. Baka maamoy mo yung alingasaw ng good item. Sige, inspect pa more. Sige. Tingnan mo mabuti, ha. So, paano ito, mga kababayan niya, malalaman kung good item ba talaga iyan? Dapat sana, no, ang pinakita dito ni BBM, mga kababayan, ay kung paano sinira itong mga good item na ito. Sana pinakita nyo, no, sinunog na namin. Sinira nang hindi na magamit. Ayun. Pinuntahan na naman doon, mga kababayan, oh. Sige. Talagang nilalapitan niya, mga kababayan, O, ayan, mga kababayan, tingnan yung kamay, ha. Bakit nakaganyan yan, Papsi? Parang mayroon pang, touch inspection? Nung talagang, ito? Naka-ready ng kamay, mga kababayan, oh. Naka-ready na. Sige. Good morning, everyone. Oh, eto na, mga kababayan. Oh. May birada pa siya dito, mga kababayan, kay dating Pangulong Digong. Oh. Hindi man niya pinangalanan, pero yan ang kanyang tinutukoy, mga kababayan, ha. Na dapat daw ganito gawin ang war on drugs. Andito ngayon tayo para tignan natin. O, kumusta na pa yung feeling ninyo? Baka umaalingasaw na yung espiritu ng mga shabu dyan. Galing, grabe. Kilo-kilo, mga kababayan. Itong latest daan-daang kilo, sako-sako. na nahuli natin na lumutang. Kumusta pala? Sinong nahuli dyan? Mga isda? Nahuli lang sa dagat, mga kababayan, ipalutang-lutang. Ganyan ang problema dyan, mga kababayan.
Ang daming nahuhuling shabu pero walang nahuhuling tao. Mayroong nahuling tao dati mga kababayan, yung nagkarga ng droga ng isang van. Kumusta na pala yung BBM? Nakulong na ba yun? Yung sinasabi pang parang US military personnel ba yun? Na nagbida-bida din si BBM doon mga kababayan, di ba? Wala rin kahirap-hirap yan mga kababayan na nahuli dahil dumaan sa checkpoint. Hindi talaga inoperate mga kababayan na talagang yun ang kanilang sadya. Huli lang. Iyan din, lumultang lang mga kababayan. Floating shabu. Palutang-lutang sa karagatan. May nahuli ba kayong tao? O kahit isda man lang para mapanagot yung isda? Iba't ibang, mostly shabu. Mostly ito. May cocaine. Mayroon ba cocaine? Methamphetamine, itong nahuli natin. Ito yung nababalitaan natin na nakita na lumulutang na lang off of our western coastline. Lumulutang na lang. Mabuti pa ang shabu mga kababayan na huli pero yung mga drogista Doon hindi. sa Region 1 mostly Region 1 hanggang Zambales. So, ito lahat ang which is the largest drug haul in the history of the Philippines so far. Tapos yan ang kanilang pinangangalandakan mga kababayan na mas marami na daw silang nahuli ngayon para kay dating Pangulong Duterte. Yan ang kanilang basehan mga kababayan na mas successful daw sila ngayon. Hindi! Ang ibig sabihin lang yan, mas marami na ang supply ngayon ng shabu. Droga. Dahil habang marami kayong nahuhuli dyan, marami rin ang bintahan. Dumarami ang mga adik. For this last 6-month period. Lahat-lahat ay in the last 3 years, we have been able to interdict 62 billion pesos worth of methamphetamine. Yung nahuli lang yan mga kababayan na isipin nyo na lang yung hindi nahuli. Okay lang sana kung nabawasan talaga yung nagiging addict mga kababayan. Yung nakikita nating mga sabog dyan. Kahit sino tatanungin mo mga kababayan, lumala ang sitwasyon ng droga sa ating bansa mga kababayan simula nung umalis si PRRD. Ano pa kaya yung mga kababayan? Nakalusot. Tip of the iceberg lang ito eh. Grabing batakan nito mga kababayan ba? Kapag yan ang lulusot. Pero front lang yan mga kababayan. Kaduda-duda nga bakit tinapon lang? Baka sobra-sobra na. So ibig sabihin yung hindi tinapon, nakalusot. Yan naman ang ginagamit mga kababayan ng ating mga addictus benedictus na mga kababayan. Tapos kapag sabog na mga kababayan dahil masisira ang utak mo dyan, shabu gagawa na ng krimen at ano-anong mga kabalastugan. Nahuli natin, which is the largest considering the time that we are Grabe 300 kilos, 200 kilos. putting it under the 3 years lamang. What will happen now is kagaya yung nakikita nyo rito, no case filed. Bakit hindi yan naka-sealed? Dapat mayroong seal mga kababayan Kahit sana nilagay na lang sa kahon mga kababayan na mayroon talagang mga kandado o iba pang mga mga kababayan na hindi basta-basta. Ganyan expose na. Pati na alingasaw mga kababayan, naaamoy mo na siguro niyan. Nakamask sila Persons apprehended dahil ito ay kinuha ng ating mga mangingisda, kinolekta nila at na lumulutang na lang sa dagat at dinala sa ating mga authorities. So, paano naging accomplishment nyo yan? Accomplishment ng mga mangingisda. Wala kayong ginawa Tumanggap lang sila mga kababayan sa kinuha ng mga mangingisda. Kaya hindi na natin malaman kung saan nanggaling, kung anong barko ang Hindi nagdala na rito. Ngunit, at least, masasabi natin, walang nahuli ni isang isda mga kababayan and then accomplishment. dito sa ganitong kalaki na nahuli natin na dapat ipapasok sa Pilipinas na shabu, marami tayong nailigtas. Na shabu. Paano yung hindi na tinapon? Paano yung nakalusot? Hindi nyo nga alam mga kababayan kung ano ang story niyan. Paano yung nakalusot? Tip of the iceberg lang yan mga kababayan Na mga kababayan natin na kung lumabas ito, ang mangyayari ay marami na namang magiging addict, marami na namang What a word. mamamatay sa overdose. Overdose. Ay, nako. Naaalala natin yung kaso sa Amerika mga kababayan na may namatay daw sa sinasabing
Overdose. Tapos sumabit pa ang pangalan ng kanyang asawa. Tago na lang natin sa pangalang Admiral. Marami na namang masisira ang buhay. Yan ay nabawasan natin dahil sa paghuli. Wow, nabawasan. Bakit marami Nitong pa rin patuloy ating? natin paghuhuli ng mga pagpasok. Ito ang bunga nung naging instruction ko Wow! Bunga na naging instruction niya. sa ating mga otoridad Ano? na dapat ang unahin natin tignan kung saan pumapasok ang malalaking shipment ng droga. Tapos bakit mangingisda ang nakahuli niyan? Ha? Sana mga otoridad. At medyo namomonitor na rin natin, nakikita na rin natin. I-promote mo yung mangingisda BBM na gawin mo na lang tagabantay, Coast Guard, Police, Marine na lang sa dagat. Dahil sila ang nakakita mga kababayan Tinurn over lang sa kapulisan. Ang isa pang katangian nitong paghuli nitong mga nakikita ninyong droga Mga good ay item. ang kooperasyon ng ating pangkaraniwan na mamamayan, mga Yan ang pasalamatan. Yan talaga. Pasalamat tayo dahil honest itong mga mangingisda. mangingisda. Kinuha talaga sila muna ang nakahanap dito. Yung see? unang huli, ito Ni-report. yata yung nauna Wow! Ito, Ba't mo sila alam? lang ang nakakita niyan. Ba't mo alam? Tapos niyan, dinala nila sa pulis. Specific at talaga. nagkaroon na ng joint operation para makuha ito, makolekta yung mga sumunod. Kaya't ganyan ang nangyari at kaya't nakikita ngayon ninyo gaano karami ang nakuha natin. So, Floating shabu lang yan Nakalutang-lutang mga kababayan. what we will do now, titiyakin natin ay ang proper disposal nitong mga drogang ito para hindi babalik sa black market, hindi babalik sa street market. Sana sunugin ng nayan ngayon on the spot. Habang andyan, intact pa mga kababayan. Ngayon na, kumuha kayo ng gasolina. Buhusan nyo. Buhusan nyo. O di kaya mga kababayan, kumuha sila ng lason para hindi na ma-recycle. Lagyan ng lason na yan. Chemical na Basta't hindi na lalabas, sisirain na natin. According to PDEA, we will be destroying, I would suggest that the press attend that, the destruction of the Ngayon na! drugs. Para makita ninyo, kasi maraming nagsasabi at marami Patatagalin na naman mga kababayan. dati ngayon hindi na nagagawa. Ngunit dati, alam natin, pag may nahuli, sabihin natin 100 kilos ang nagiging ang sinisira na lang kung ano-ano ng balot ang ginagawa. Ngunit 20 kilos na lang. Kaya nga dalian nyo yung 80 kilos na natira Ngayon na. ay lalabas na naman yan, maipagbibili pa rin. So, Kahit isang sako lang yan mga kababayan nalabas. Wala na, ang dami ng bangag mga kababayan. this is what we are trying to avoid. So, the press has a very important role in this. Puntahan ninyo dahil ang procedure dito, saan dadalhin ito? Kapas. This will be brought for destruction to Kapas in Tarlac. Dadalhin pa pala ng Tarlac. Sana ngayon na lang malay natin kung anong mangyayari in between dyan. Sana pagpunta mo dyan na sinira. ang procedure diyan, ang unang gagawin, i-test ulit, random testing, para matiyak natin na yung ating sisira. Kaya pala nagganyan-ganyan ang kanyang kamay kanina mga kababayan. Dahil ititest. Na Ano yan? Hand test? Texture test? yung ating sisirain, yung susunugin, ay talagang shabu. Kasi kung pinalitan na yan, nailabas na, pag-test na yan, makikita yan pag-test. na nagbago na yung Grabe. Nagbago na daw ang texture mga kababayan. Tingnan niyo kamay mga kababayan yung kanang Tingnan niyo Ganyan ba pag-test sa shabu? Yung texture, nagbago na ang yung kanang percentage. yung texture. Ganyan pala. Ewan lang natin. Kung gaano kalakas yung kung talaga yung shabu ba. Kung gaano kalakas. Bakit? Titikman pa?
Ang epekto kung ano, malakas ba? So I would suggest that the press attend that, watch the testing, and you make it transparent para makita ng taong bayan na yung ating ginagawa. We will Oo, napasinghot mga kababayan. watch the testing, the chemical testing, and eventually ang paglagay sa incinerator to destroy all of this. Meron din kasama dito yung mga Sino yan? Yan ba yung sabi bulldog ko? Si Tore pala iyan mga kababayan. expired na gamot. So by law, Kala natin lamang lupa lang ang dyan sa expired na likod. gamot kailangan i-destroy. Kaya nasama rito. So all of this will be done tomorrow. Bakit nasali sa narcotics yung expired na gamot? And I continue to encourage all the drug board authorities, the PDEA authorities, and of course the police, Sige. that we must continue with the war against drugs. Yan na ang war on drugs nyo. Nakakita lang kayo ng lumulutang na droga. War on drugs na. Mangingisda nga ang nakakita niyan eh. But we keep it in a peaceful, we do it in a peaceful way. It has been described as a bloodless Wow, war. bloodless talaga dahil hindi kayo nakahuli. Wala nga kayong kahit blood, isang patak ng blood ng isda mga kababayan, wala silang nahuli. Kahit ilang tonelada yang mahuhuli yung shabu kung yung mga taong nasa likod niyan hindi mahuhuli. Pointless. Uulit at uulit lang din yan. On drugs. And that is what we are aiming for. But nonetheless, despite the fact that we do not kill people, Oh. Duterte, makinig ka, we do not kill people. Ay nako, hapyaw na naman kay Digong mga kababayan. Dahil hindi nga kayo actively na nandunugis ng talagang mga drogista. Hindi kagaya ni Tatay Digong dati mga kababayan na, ang daming mga laboratory ng shabu dito sa pagawaan dito sa bansa mga kababayan. Pinasarado, hinuli. Mga bangag yun Lumalaban talaga yun mga kababayan. Gawin mo yan ngayon tapos sasabihin mong we don't actively kill people, di ba? Yung mga pulis ang ubos dyan. May mga baril yan Paano kung papuputukan ka na, hindi ka pa rin lalaban? Kaya bloodless mga kababayan dahil wala masyadong operasyon din. Nakagaya nung Tatay Digong dati na actively talaga mga kababayan. Nagtatrabaho laban sa droga. that are just suspected of having anything to do with drugs. Wow, suspected. Bakit pinapatay ba ni Duterte? Hindi naman. Wala kang ebidensya. Yan talaga ang kanilang naratiba mga kababayan. Ngayon BBM, tingnan nyo ang mga nabibiktima. Yung mga binibiktima ng addict. Mas malala pa mga kababayan. Imbis na ganyan ang ginagawa natin, we are handling the drug problem in a different way. Hindi po. Ay, Diyos ko. Number one, Number 1, mas pinapatibay natin ang ating prevention. prevention. Ang tanong natin na prevent ba? Magtanong ka kahit na sino, di ba dumami na ang droga ngayon. So paano naging prevention? Nakahuli, hindi nga nahuli. Nakakuha lang kayo ng floating shabu, prevention na. Ilan ba ang nakalusot dyan? Tapos- Hindi nyo nga alam. Tapos, mas pinapatibay natin ang ating rehabilitasyon. Rehab, nasaan ang nagparehab? Wala kaming nakita. Na pinakita dyan mga kababayan na rehab center, ganyan na talagang sponsored by the Pag government. nasabit na sa droga ang tao, tinutulungan natin na mabitawan niya Ah. yung bisyo na yan. What an advice. What an advice. By the way, magagalit na naman mga kababayan. Kailan ka pala magpapagupit? Pahingi lang ng buhok. Pahingi lang ng buhok. Diyan na lang mga kababayan. And then of course, continuous enforcement of all the drug laws, continuous implementation of the drug war against the large syndicates. Sige, nasaan ang mga taong nasa likod niyan? Nasaan? Walang nahuhuli. Yun nga na mga kababayan, no? Di ba nagkarga ng isang van na sobrang dami? Ang alma pa nga ng mga netizens yun, parang may special treatment, di ba? We also, Ewan na natin kung anong nangyari doon. The Chief PNP has also been instructed, Pisot, as andun. I'm sure you know, to also go after the smaller, yung nasa kanto-kanto na nagbebenta ng droga. Gawin mo. Bakit wala Nagbebenta ng pinababalitaan? shabu. Dapat habulin din natin yan. Dahil pag nandyan sila, kahit pa Makinarya.
ang pakiramdam ng tao, hindi sila safe. Pag Si John Vic, napatingin sa kisame na lang mga kababayan. meron nagbebenta doon sa tabi nila, doon sa malapit sa bahay nila, malapit sa mga eskwelahan. Yan na nga ang nangyayari ngayon eh. O Tore, ayun, trabahuin mo yan. Trabahuin mo yan, Tore. Hindi ang feeling ng tao, ang pakiramdam ng tao, hindi sila safe. Kaya tinitiyak ng ating kapulisan na marami tayong pulis na nakikita, very high presence Napapunas ng pawis si Tore mga kababayan. Diyos ko. ng pulis. At kung meron mga ganong kaso, ay mahuli na kagad natin. So, Ilan na ba nahuli nyo? that is what Sige. we are continuing to do. We are hitting the drug trade at the highest level and at the lowest level. Ay, Diyos ko, Lord. Grabe. And we are beginning to see some measure of success. Kaya Wow, beginning to see some measure of success. Like what? Ang totoong measure niyan, mga kababayan, isa baba talagang sa community. ipagpatuloy natin ito. The new concept of the war against drugs is working. Akala ba namin wala nang war on drugs? Galit sila sa war on drugs. Bakit ginagamit nyo pa rin yan? For the sake lang na mayroon kayong masabi? Na kahit pa non-existent na? Ayaw nila gamitin ang war on drugs, mga kababayan. Yan ang sabi nila dati, di ba? Dahil pangit daw sa sa pandinig. So we will continue down that vein, and I think we are beginning to see the good effects of that new policy. So thank you all. Thank you. Ano masasabi nyo dito, mga kababayan? Post your comments below.